Matapos ang Jeju Island arc for Season 2 ay ngayon ay dadako naman tayo for Season 3 ng Solo Leveling. Bali dito ipapakita sa atin ang pagtatapat ni Hunter Cha at si Ikris. Then hindi lang yan, sa kadahilan ng ilalabas rin ng bida natin, si Beru, upang matest sa kakayahan ni Cha-hien kung karapat dapat ba ito maging miyembro ng bago nilang guild. Then sa last part ng video na ito ay marireveal yung totoong intensyon ni Cha-hien kung bakit gusto niya sumali kanila Song Jinwoo. Hi di senpai ko, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube kaya dun po kayo manood. Bali pag-usapan nga natin dito ang chapter 113 up to 114 ng Solo Leveling or ang Season 3 Episode 1. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Son Jinwoo, いい級だ。 Sa paninimulan ng kwento ay nagpasya na ang bida natin na bago pa man maging official member si Hunter Cha ay kinakailangan nga daw nitong sumabak muna sa isang entrance test kung saan ay makakalaban ni Hunter Cha ang Shadow Soldier ni Song Jinwoo. Nagtanong nga si Hunter Cha kung anong klaseng summon nga daw ang ipapalaban ni Song Jinwoo. Sa kanya, nagsalita naman ang bida natin na ang pipiliin niya nga daw para maging sparring match ni Cha-hien ay ang kanyang pinakamalakas na Shadow Soldier. It makes sense naman knowing na isang S-rank hunter si Cha-hien. Pinagpawisan nga si Hunter Cha nung marinig iyon coming from Song Jinwoo. Marahil seryoso nga ito sa entrance test na magaganap, kaya't yung naging tugon niya na lang ay mabuti. Then karagdagan pang tanong ni Hunter Cha kung saan ba daw gaganapin ang paglalaban. Decide nga si Song Jinwoo na ganapin ang sparring match ng kanyang Shadow Soldier kay Hunter Cha sa mismong gym ng Hunter Association, kung saan nagtraining dati yung ibang hunter ng Korea at Japan sa preparasyon sa Jeju Island Raid. Pero doon napagtanto ng bida natin na masyado nga daw malayo ang lokasyon ng gym, kaya't napagpasyahan niya na subukang gamitin ang Shadow Exchange. Ngayon sa dalawang tao, which is siya at si Hunter Cha. Noong aktong bubuksan na nga ni Hunter Cha ang pintuan, ay pinigilan nga siya dito ni Song Jinwoo sapagkat meron nga siyang naisip na shortcut. At doon nga ay nilapitan niya mismo si Hunter Cha. At nagwikang kinakailangan nga lang daw nilang magdikit sa isa't isa. Then wala ngang ideya si Hunter Cha kung ano nga ba yung ginagawa ni Song Jinwoo sa kanya. Pero sumunod na nga lang siya sa pinag-uutos ng bida natin. At kitang-kita nga sa kanyang muka yung pagkakablush. Marahil yakap-yakap siya ni Song Jinwoo. Then after that ay inactivate na ng bida natin ang Shadow Exchange. As you can see nga, ay kakatapos lang ni Jinho mag-prepare ng merienda sa dalawa. At laking gulat niya nung makita ang High Orc Shadow ni Song Jinwoo sa kanyang harapan. Then bigla nga nito kinuha yung pagkain kay Jinho at kinain. Sa kabilang banda naman sa mismong gym ay naging successful nga yung pag-Shadow Exchange ni Song Jinwoo. Nakasama si Hunter Cha. Nagulat na nga lang si Hunter Cha nung makita na sa gym facilities na agad sila. Kaya nagtanong siya sa bida natin kung paano nga daw iyon nangyari. Sa isip-isip nga ni Song Jinwoo na tama nga daw yung hinala niya na pwede siyang magsama ng tao sa Shadow Exchange. Kumbaga mahalin tulad nga daw ito sa isang gate na pinapasukan ng mga hunter pag may need silang i-raid na dungeon. So sa madaling sabi, once na inactivate ito ng user, ay kusa na lang lalabas ang portal sa paahan nila na nagmimistulang entrance. Then kung nasaan naman yung Shadow Soldier na napili ng bida natin, ay ito naman ang mimistulang exit upang makalabas sila. Kumbaga magpapalit ito ng posisyon ang Shadow Soldier at si Song Jinwoo. Pero despite of that ay may 3 hours na daw itong cooldown. Pero malaking tulong na ito sa bida natin sa kadahilan ng magagawa niya ng maglakbay sa ang panig man ng mundo na ninanais niya. As long na may Shadow Soldier siyang nilagay sa certain location. At doon nga ay napagpasya na ng bida natin na umpisa ng paglalaban sa pagitan ni Hunter Cha at sa kanyang Shadow Soldier. Pero pasigit nga sabi ni Hunter Cha na naiwan niya nga daw ang kanyang weapon. Nag-response naman yung bida natin, yung pickaxe. Kung inyo makikita nga na nahiya si Hunter Cha nung marinig ito coming from Song Jinwoo. Knowing na ito yung ginamit ni Hunter Cha para sagipin ng kanyang guild members sa mga High Orcs. Kaya pautal na sabi ni Hunter Cha na hindi niya nga daw iyon totoong weapon. Ngumiti na nga lang yung bida natin at sinabing nagbibiro lang ako. After that ay nag-decide na nga si Hunter Cha na gamitin ang weapon na nasa storage ng gym. Karagdagan niya pa na hindi nga daw ito kaganda. Pero enough na ito para maging sustainable sa any practice match ng mga hunter. At doon nga ay nakapili na si Hunter Cha ng weapon na gagamitin niya sa paglalaban. According pa sa bida natin kung gagamitin ba daw iyon ni Hunter Cha. Marahil pa pwedeng hindi ito sanay sa ganong sandata. Yung naging response na nga lang ni Hunter Cha na it doesn't matter naman daw sa weapons sapagkat hindi naman daw monster fight yung term ng paglalaban. Napaisip nga yung bida natin na tama nga daw si Hunter Cha. At doon niya rin napagtanto kung magpapalabas nga daw siya ng ordinary soldier ay for sure ay magiging madali lang ito para kay Cha-hien.
At doon nga ay sinamon ng bida natin si Igris. Then sinabi niya nga dito na isang mahusay na swordman ang Shadow Soldier na nilabas niya na makakaharap ni Hunter Cha. Nagtanong nga si Hunter Cha sa bida natin kung ano nga ba daw ang kondisyon para manalo sa paglalaban na mangyayari. Then nilathala nga ng bida natin ang kondisyon. Para kay Hunter Cha nga ay kinakailangan niya lang ay matalo ang Shadow Soldier na nilabas ni Jinwoo. Kung in case naman nadihado si Hunter Cha ay need niya lang mag-decide na mag-surrender para matigil ang paglalaban. Naisip nga ng bida natin na sinabi niya lately na ilalabas niya ang strongest Shadow Soldier ng kanyang hukbo, which means dapat ay si Beru, sapagkat isa itong general rank. However, dahil nga sa naganap na Jeju Island raid ay for sure na may trauma nga daw dito si Hunter Cha. Kaya isinantabi niya ito at minabuting piliin si Igris. Then it's perfect match sa dahilan ng parehas sila ng gumagamit ng espada. Kung inyo mapapansin nga ay naghahanda na si Hunter Cha at nag-release nga ito ng malakas na enerhiya. Habang nakatitig nga ang bida natin kay Hunter Cha ay doon niya na-realize na sinabi pala daw ni Hunter Cha na it doesn't matter naman daw kung anong weapon ang gagamitin. Kaya pinaghintay niya si Hunter Cha at kumuha ng sandata sa kanyang inventory para ibigay kay Igris. Then surprisingly yung binigay ni Song Jinwoo sa kanyang Shadow Soldier ay hindi basta-bastang weapon lang. Sa dahilan ng isa itong longsword S-rank type item na galing kay Baran. Bali binibigyan nga nito ang user ng 350 plus na damage at once na inawi ito or ginamit sa pag-atake ay gumagawa ito ng White Lightning Storm effect. As you can see nga ay naglakad na si Igris dala-dalang sandatang binigay ni Song Jinwoo sa kanya. Di nagsagawa nga ito ng isang atake kung saan ay naglabas ito ng kidlat papunta kay Hunter Cha. Agaran naman ito na iwasan ni Cha Hien. Nakita nga ito ni Song Jinwoo kaya't para sa kanya ay expected niya na ito. Marahil si Hunter Cha ay specialized sa speed at flexibility sa kombatan. Kung isa nga daw itong average person ay for sure ang slight swing na ginawa daw ni Igris ay enough na upang wakasan ng buhay ng normal na tao. Kung inyo mapapansin nga ay nagdikita na sandata ang dalawa. Habang nagpapatuloy nga ang paglalaban sa kabilang banda nga, after pumasok nila Song Jinwoo at Hunter Cha sa gym, ay nasense nga ito ng chairman. Kaya't panigurado na dahil ito sa magical energy na pinoposes ng dalawa. Kaya't mabilis niya na-notice ang pag-appear nito sa gym. Then yung pinagtataka niya nga na wala nga daw siyang na-receive na request ngayon kung meron bang gagamit ng facilities para mag-practice. Kaya tumawag siya sa staff at nag-request na i-connect nga daw siya sa CCTV ng gym para makita kung sino ang gumagamit. Then it's confirmed na si Song Jinwoo at si Cha Hien yung nandoroon. After that, nung makita niya ang dalawa, ay bigla nga nag-flashback kay chairman yung sinabi ni Hunter Cha nung gumising ito. Bali tinanong nga ni Hunter Cha sa chairman kung dumating ba daw si Song Jinwoo. Then nakita niya nga dito yung reaksyon ni Hunter Cha nung malaman na dumating si Song Jinwoo para iligtas sila. Pangiting sabi pa nga ng chairman sa kanyang sarili, nabulag talaga ako sapagkat doon niya napagtanto na may pagtingin si Hunter Cha kay Song Jinwoo. Kaya pinag-uutos niya sa staff na i-off ang CCTV sa gym. Then magbigay ng sulat na merong inspection ngayon. Bali ginawa nga ito ng chairman para magkaroon ng privacy ang dalawa or walang mang-istorbo dito. At sa hindi inaasahan nga, biglang may narinig na malakas na tunog ang chairman na nagawang mayanig nito ang kanyang office. Yung sinabi niya na nga lang na in-enjoy daw talaga ng dalawa yung pagiging kabataan nila. So mabalik tayo sa paglalaban. Kung inyo makikita nga ay nagawa ni Hunter Cha matalo si Igris even though meron itong longsword ni Baran. Patanong na sabi pa nga ni Hunter Cha kung ito na ba daw yung Black Knight na pinakamalakas na Shadow Soldier ni Song Jinwoo. Bali nagtataka nga si Hunter Cha marahil natalo niya agad ito. Kaya hinamon niya ang bida natin na ilabas daw yung pinakamalakas na Shadow Soldier pero binantaan niya ni Song Jinwoo si Hunter Cha sa dahilan na pwede daw ito masaktan once na nilabas niya ito. Yung naging tugon na nga lang ni Hunter Cha na okay lang daw. Then karagdagan niya pa na gusto niya nga rin daw itong labanan ulit. So basically alam nga ni Hunter Cha na nagawa ni Song Jinwoo ma-extract ang Anking na nagbigay sa kanya ng fatal injury sa kanya sa Jeju Island. Kaya't inaccept ni Song Jinwoo yung request ni Hunter Cha at sinamon si Beru. Muli nga siya nagtanong kay Cha Hien kung sigurado ba daw ito na itutuloy ang pakikipaglaban kay Beru. Then in-explain nga dito sa panel na yung mga Shadow Soldier nga daw ni Song Jinwoo ay humihina once na naging Shadow na ito kumpara sa original nilang katawan nung nabubuhay pa sila. Pero ibang usapan na nga daw kung si Beru na Shadow Soldier. Marahil si Beru nga mga kaibigan ay pinanganak ng Queen Ant upang magisandata niya. Kumbaga ang buong katawan ni Beru ay nakatuon talaga sa pag-defend or pag-hunt ng mga hunters. Kaya kahit umina ito,
ay for sure nakakayanin niya pa rin matalo si Hunter Cha. Nagtanong nga si Beru sa kanyang master kung ano nga ba daw ang gagawin niya sa taong kaharap nila ngayon. Bali yung nire-refer niya nga dito ay si Hunter Cha. Nagbigay utos nga si Song Jinwoo kay Beru na need nga daw nito matalo si Hunter Cha na hindi ito nasasaktan or makareceive man lang ng any damage. Na-acknowledge nga ito ni Beru at naglakad papunta kay Hunter Cha. Kung yung mapapansin nga sa panel na ito ay sumigaw si Beru at nagawa nga nito masira ang mga salamin ng gym. Bali ginawa nga ito ni Beru upang i-flex yung superiority niya or isindak si Hunter Cha. Pinagpawisan nga si Hunter Cha nung muli niya makita ang appearance ni Beru. Then patanong niya pa nga sabi sa kanyang sarili kung kinalaban ba daw talaga ito ni Song Jinwoo. Marahil hindi siya makapaniwala sa lakas ng Shadow Soldier na iyon. As you can see nga ay nilabas ni Beru yung matatalim niyang kuko. Bali binabalak niya nga itong gamitin kay Hunter Cha. Then thankfully nga ay napansin ito ni Song Jinwoo. Kaya nagbigay siya ng utos kay Beru na wag nga daw nitong gamitin ang matatalim niyang mga kuko sa sparring match nila ni Hunter Cha. At binantaan niya nga dito si Beru pag in case nga daw na masaktan si Hunter Cha sa pagdidwelo ay paparusahan niya nga daw si Beru. Nung marinig nga ito ni Beru ay natakot siya at umuon na lang sa desisyon ng kanyang master. Habang nakalingon nga si Beru kay Song Jinwoo ay nagkaroon nga ng pagkakataon si Hunter Cha na planuhin sungkaban ito habang may opening. But surprisingly dahil nga sa speed dependent rin si Beru ay agaran siyang nag-appear sa likuran ni Hunter Cha. Napansin nga ito ni Cha Hae-in at doon niya napagtanto na parehas nga daw itong nangyari nung last time niyang makita ang Anking sa original nitong katawan kung saan ay nagawa siya nito mapuruhan. Pero this time ay hindi na nga siya mahulog sa patibong ni Beru at pinaunlakan nito ng isang swing attack gamit ng kanyang espada. Then bang, hinawakan nga lang ito ni Beru ang espada ni Hunter Cha then biglang binitawan. Muli niyang naalala ni Beru yung pinag-utos sa kanya ni Song Jinwoo kung saan ay kinakailangan niya nga lang daw talunin ang kalaban niya na hindi ito binibigyan ng kahit anong pinsala. Kaya't nakaisip ng plano si Beru na ipapakita niya nga daw ang malaking differences ng power strength nila ni Hunter Cha. Kumbaga para mawalan ito ng kumpiyansa upang lumaban at tanggapin na natalo siya. Kaya para kay Beru na madaling task nga lang daw ito ang binigay ng bida natin sa kanya. Unfortunately ay hindi nga nasindak si Hunter Cha kay Beru. At nagawa pa nga nito atakin si Beru ng isang thrust attack. Nagwika nga si Hunter Cha na hindi pa nga daw siya tapos at sinundan ito ng multiple slashing attack. But sad to say na hindi nagawa ni Hunter Cha matamaan si Beru sa multiple attack na pinakawalan niya. Kaya't nagulat siya at napatanong kung paano daw nagawa ni Beru yon maiwasan. Marahil napaka-imposible nga daw nun sa ganong kalapit na distansya. At lalong-lalo na hindi man lang daw ito gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Nung makita nga ni Beru na umitaw si Hunter Cha ay nilapitan niya ito at sinagawan ng buong lakas si Hunter Cha para matakot. Then nakita nga ng bida natin na diyado si Hunter Cha kay Beru. Kaya't nagtanong siya kay Hunter Cha kung satisfied na ba daw ito. Pero hindi nga sumuko dito si Hunter Cha at nagwika para kay Song Jinwoo na hindi pa. Nagulanta nga si Song Jinwoo nung marinig yung response coming from Hunter Cha. Kaya naguluhan siya kung hindi ba daw maintindihan ni Hunter Cha yung malaking agwat ang diferensya ng lakas ni Beru. Kumbaga ibang level talaga si Beru sa ibang Shadow Soldier ni Song Jinwoo. Sapagkat kahit matalino nga daw ito, ay still isa pa rin daw itong killing machine sa kanyang puso. So sa madaling sabi, ay naisilang si Beru para pumaslang talaga. Kung mag-iisip naman daw si Hunter Cha ng plano na patama ng weak spot ni Beru, ay dapat nga daw ay hindi siya magkamali. So expected na nga ni Song Jinwoo na hindi niya makokontrol yung emosyon ni Beru. Din-explain nga rin dito na ang isang creature nga daw ay nare-recognize kung sino ang predator or prey. At alam naman natin sa food chain, ang predator ang naghahunt at naghahanap ng prey. So ini-emphasize nga dito na ganun si Beru kung paano niya tignan si Hunter Cha sa paglalaban nila. As you can see nga ay sumalakay si Beru kay Hunter Cha na may mabilis na paggalaw at inatake ito gamit ang kanyang kanang kamay. Mabuti na nga lang ay nakaiwas si Hunter Cha. Din ang nakakapagtaka pa nga dito ay ang ginamit mismo ni Beru para sumalakay ay yung mismong kuko niya. Alam naman natin bago pa man mag-umpisa ang paglalaban ay pinagbawal ito ni Song Jinwoo marahil napaka-deadly nga nun. After that ay inactivate ni Hunter Cha ang kanyang skills na sword dance at nag-counter-attack kay Beru. Pero sa hindi inaasahan nga ay nagawa ni Beru mahawakan ang espada ni Hunter Cha at i-shatter ito into pieces. Pero hindi alam ni Beru na isa ito sa mga plano ni Hunter Cha. Sa isip-isip nga ni Hunter Cha na hindi na nga daw enough yung mana niya pero itong skills na gagawin niya ngayon ay makakaya niyang ilabas. However, hindi nga siya sigurado kung magiging enough ba ito para matalo si Beru. At doon nga inactivate niya na ito at tinawag ang skills na Sword of Light kung saan ay nagawa ni Hunter Cha mag-create ng another sword na gawa sa liwanag.
Pinoint niya nga ito kay Beru. Tininistab ito sa likuran gamit ang skills na iyon. At successful nga tumagos ito sa katawan ni Beru. Nagulat niya si Song Jin-woo sa ginawa ni Hunter Cha. Pero suddenly ay nag-iba ito sa perspective ni Beru. Marahil muling bumalik yung simpleng utos na binigay sa kanya ng Queen Ant nung nabubuhay pa siya. At ito ay paslangin ang lahat ng kalaban niya. Narecognize nga ni Beru na threat sa kanya si Hunter Cha. Kaya kusa itong nagpasya at isinawalang tabi yung utos ni Song Jin-woo sa kanya. Bali pinaplano nga ni Beru na paslangin si Hunter Cha. Dahil sa isa itong kaaway, napansin nga ni Song Jin-woo na nag-iba yung pagkilos ni Beru. Kaya't sumigaw siya at nagsalita kay Beru na tumigil ka. Kung niya makikita rin na pumikit na lang si Hunter Cha, knowing na wala na siyang magagawa sa ganong sitwasyon. Then boom! To the rescue nga yung bida natin at hinawakan ng kamay ni Beru. Sinabi nga dito ni Song Jin-woo sa kanyang alagat na sinabi ko naman sa'yo na tumigil ka na. Bigla na ay masmasan si Beru at nagkandarabang tumalon pa paatras. Nung makita nga pinigilan siya ng kanyang master, nagtanong nga yung bida natin para kay Hunter Cha kung okay lang ba daw ito. Nag-response naman si Hunter Cha na oo. Kung nyo makikita nga ay lumuhod si Beru at yumuko kay Song Jin-woo. At humingi nga ito ng kapatawaran sa kaiba niyang pagkilos. Muli nga nagtanong ang bida natin para kay Hunter Cha kung bakit nagsusumikap daw ito mapabilang sa kanilang guild. Knowing na halos isalang-alang na daw ni Hunter Cha yung buhay niya para lang ma-proof ito. Na interesado siya sumali. Siningit pa nga ng bida natin na isa nga daw itong entrant test na ginawa ng isang hindi kilalang guild. Kumbaga walang saysay para sa isang katulad ni Hunter Cha na isang S-rank hunter na sayangin ang kanyang buhay. So sa madaling sabi ay hindi worth it talaga. Wala ang mabigay na rason si Hunter Cha sa katanungan ng bida natin. Kaya't minabuti niya na lang na tumahimik. Pero bigla nga siya na-trigger nung magtanong si Song Jin-woo kung interested ba daw siya sa bida natin. Pero napansin nga ni Song Jin-woo na hindi rin pala daw iyon ang rason. Pero sa hindi inasahan niya biglang nagsalita si Hunter Cha at sinabi na sa tingin ko rin. Matapos niya nga ito masabi ay makikita nga natin yung pagkakablush sa kanyang muka. At doon magwawakas ang chapter 113 up to 114 ng solo leveling. Napakaangas nga na nasaksihan nating sparring match between Shadow Soldier ni Song Jin-woo at ni Cha Hae-in. At make sure na mag-subscribe and follow para lagi ka updated sa mga ganitong content. If nagustuhan mo naman, please comment next para alam ko kung nagustuhan nyo talaga. This is Senpai Toy. See you in next video.